Magandang araw po. Ako po si Miguel. At tunghayan nyo ang aking natatanging kwento. Ang kwento namin ng aking may bahay na si Myla. Laki sa hirap. Kaya sabi ko nga, kung lumaki ka or ipinanganak ka na mahirap, mamamatay ka ring mahirap. Ayaw na ayaw kong mangyari yun. Dahil nga sa pinanganak akong mahirap, wala akong naging permanenteng trabaho. Hindi nga ako nakapagtapos ng high school. Kung ano-anong trabaho ang ipinasok ko. Nariyan ang maging kargador ako sa pier, sa palengke, maging janitor, delivery boy ako noon nang makilala ko si Myla. Si Myla ay isang kalapating mababa ang lipat. Oo, bayarang babae ang aking asawa. Noong una, tumutol pa nga ang mga magulang ko dahil baka lokohin lang raw ako ni Myla. Pero nagkamali sila. Naging irresponsableng asawa si Myla mula nang magsama kami. Lalo na nang magkaroon kami ng mga anak. Dalawa na ang anak namin noon nang mawalan ako ng trabaho. Talaga namang napakahirap ng sitwasyon namin noon. Kasi nga mula nung magsama kami ni Myla, ay hindi ko na siya pinapasok pang uli sa bar. Miguel, lagi na lang bang ganito? Wala nang panggatas ang anak natin. Wala na tayong mautangan dahil ayaw na tayong pautangin sa tindahan. Yun ang laging sinasabi sa akin ni Myla sa tuwing uuwi ako ng bahay na walang pera, walang dilihensya. Dahil nga wala nang kita ang pagdi-deliver. Dahil siguro sa marami na kami. Marami na rin kalaban. Wala naman akong magawa kundi manghingi kila inay, pero wala rin naman sila. Napakahirap, lalo na makikita mo ang mga anak mo na walang gatas. Halos magkasunod kasi ang dalawang anak namin na pareho pang naggagatas. Sige, magdidilhensya muna ako. Yun lagi ang sinasagot ko sa aking may bahay. Lumapit ako sa mga kakilala upang mangutang, hanggang sa kinausap ako ng kaibigan ko na si Rani at sinabing, "Pre, may dadaong na barko dyan mamayang gabi, mga foreigner ang sakay. Bakit hindi mo i-offer ang asawa mo para hindi ka mamroblema sa pera?" Sa narinig ko yung kay Rani, parang nagpantig ang tinga ko. Nainis, siyempre, asawa ko yun. Magagawa ko ba yun? Pero dahil na rin siguro sa kalam ng sikmura at mga anak ko'y walang gatas, kinausap ko si Myla at sinabi ko nga yun, may mga foreigner ka ako, hindi bababa sa 3 o 5,000 ang bayad, isang gabi lang. Nung una ayaw ni Myla, tinalikuran na raw niya ang ganoong klase ng trabaho. Pero no choice siya. Kaysa naman mamatay kaming gutom pare-parehas, lalo ng mga bata, kililiit pa. Nang dumaong ang barko, sinama ko si Myla at may mga ilang pang mga babaeng mga kalapati ang mababa ang lipad. Pinapasok na sila sa loob ng barko. Nasa 8 babae siguro yun. Pero para sa akin, masakit yun. Dahil ang asawa mo, ibebenta mo. Ang puri at dangal. Napakasakit nun.
Pero wala akong magawa dahil na rin siguro sa hirap ng buhay. Lumipas ang 5 oras nang lumabas si Myla. Halatang pagod, pinagod siguro ng ibang lahi na to. Inabot niya sa akin ng 3,000 piso. Sinabi niya na, ibili ko agad iyon ng pagkain at mga gatas ng bata. Kita ko sa mga mukha ni Myla na napakalungkot. Siguro nga dahil ayaw na niya ang ganoong klase ng trabaho. Pero ang halagang 3,000 ay napakaliit lang. Pinamili ko lang ng mga gatas at pagkain, bigas. Kaunti na lamang ang natira. Yun na lamang ang iniabot ko kay Myla upang panggastos. Hanggang sa sinabi niya sa akin na, gusto mo ba na bumalik muli ako sa ganoong klase ng trabaho? Alam mo, nung magsama tayo, ayoko nang balikan ang trabaho yun na kinasusuklaman ko sa tanan ng buhay ko. Alam mo yan, Miguel. Pero sa tuwing makikita ko ang mga anak natin na nagugutom, kaya napilitan ako sa kagustuhan mo. Pero hanggang saan? Sa tuwing kakalambang sikmura natin, ipapain mo ko. Yun ang sabi sa akin ni Myla. Mabilis ko namang isinagot yun at sinabing, huwag kang mag-alala, Myla. Pag nakahanap ako ng permanenteng trabaho, kailanman ay hindi mo na magagawin pa yun. Sa narinig ko yun kay Myla, nagpursige ako maghanap ng trabaho. Hanggang sa mapasok nga ako sa isang construction. Pinangako sa sarili ko na nagsisi ako sa ginawa kong yun. Ang ibenta ko ang asawa ko sa halagang 3,000 piso. Lumipas pa ang mga panahon, lalo akong nagsumikap sa buhay. Doble kayod para maibigay ang pangangailangan ng aking pamilya at hindi na maulit pang muli ang nangyaring sa aking asawa. Sobrang mahal ko si Myla at ang aming mga anak. Lumipas pa ang mga taon, naging stable ang aking trabaho sa munisipyo dito sa lugar namin. Napasok ako bilang isang janitor na talaga namang pinasasalamatan ko ng gusto. Dahil kahit papano, naibibigay ko na ang pangangailangan ng aking pamilya. Lalo na naglalakihan na ang aking mga anak. Hanggang dito na lamang, gumagalang Miguel. Yan mga ka-story, napakinggan nyo ang kwento ni Miguel. At kung ikaw ay may ganito ding klase ng kwento ng buhay, maaari mong ipadala sa email address na naka-plus sa inyong mga screen. Malay mo, sa susunod na video natin, ang kwento mo naman ang bida. Muli, maraming salamat po.